Dito na tayo guys sa 10 Mile Hills sa British Columbia. Ito yung unang brake check na dinaanan natin. So ito yung biyak na bato. Kung makikita nyo, napakalaki ng bato na tinibag, no? Para ginawan lang ng kalsada. So, dito sa BC maganda pa umahon at lumusong ngayong summer dahil hindi pa madulas ang daan. Pero pag winter, napakadelikado, lalo't empty tayo. Sa ngayon maganda pa, empty, matuling pa tayo palusong, matuling pa tayo ahon. Pero pag winter, napakadelikado niyan pag empty. Ayun yung lake ko, taas oh. Kasi babaw tayo. Tingnan nyo guys yung truck. Gapang yan sila, gapang pahon. Ayan oh. Gapang pahon, drive-on pa yan ha. Pati ito isa oh. Kasi matarik ito. Matarik itong ahonin na to. Palusong tayo ngayon ha. Mamaya aahon tayo doon. A few moments later. Good morning guys. Today is Saturday. So nandito tayo ngayon sa Monte Creek, British Columbia, malapit sa Kamloops. Ito ay bagong tayo na Flying J dito sa Kamloops. Maliit lang siya, pero marami pa rin nakakaparada. Siguro, yan o, haba. Kumbaga yung space niya, medyo saktuhan lang. Magdi-diesel ka doon, tapos babalik ka para makaparking dito. So siguro nasa mga 30 rin na truck ang kasya dito pumarada dahil hili-hilera lang siya eh. Wala nang paparada dyan sa harap. So malamig na ang temperature natin ngayon ay +6. So papunta tayo ngayon ng Abbotsford. Dito na tayo nagpatanghali. Ang oras natin ay 7:14 AM. Nagpatanghali talaga tayo dahil ang oras lang natin ay 5 hours left na lang tayo eh. Kaya kahit tanghaliin tayo okay lang. So maliligo lang tayo. Nagbook ako ng shower. Online din yung book ng shower dito sa Flying J. Ayan, next na tayo. Natulog tayo, talagang sinarapan na natin ang tulog dahil tanghali na naman din. At or 5 hours lang din naman ang biyahe, ang ida-drive natin, kaya okay lang natanghaliin tayo dahil mag-hook up lang naman tayo ng load. Bali yung load natin pinick up ni Espiridion. So tara guys, punta na tayo sa Flying J para makita natin yung bagong shower dito, kung okay ba yung loob niya. At yun, nag-diesel ako dito. Papakita ko sa inyo yung pindutan ng fuel station or fuel pump. Yung pindutan niya, ayos na ayos eh. Tara. So natapos natin yung delivery natin kahapon, yung 4 na drop sa Calgary. Kaya on the way tayo ngayon papunta ng Abbotsford. So ito yung bagong Flying J guys. Napakaganda ng view. Ayan. So marami rin makakaparada dito na truck. Siguro mga more than 30 na truck. Jessica, Kenji. Ayan. Ganda ng view sa likod oh. Ayan, truck natin. So punta muna tayo at maliligo. Marami rin makakaparada. Ganda ng view. Malapit lang to sa Petropas, Kokani Way. Meron din siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pumps din siya. Ang kagandahan lang na ito, maganda yung mga nasa paligid, yung niya, view. Yung views niya. So papakita ko sa inyo yung yung pump ng pindutan. Digital na siya eh. Morning.
Tingnan yung pindutan, no? Digital na, everyday may ano, kung anong weather ngayon. Saturday ngayon, maulan, no? Maulan. Then Sunday, cloudy. Monday, cloudy din. Dito, ay, oh, touchscreen na siya. High-tech na, oh. Tapos may instruction din kung paano nyo gagawin yung pag-insert ng card. So, ang weather na yan, 6 AM. Oh, may temperature pa eh. Di ba? High-tech. So yan ang ano, ang kagandahan ng BC, oh. Ayos na ayos yung view ng truck stop, di ba? Yan, bago na Flying J. Bagong-bago, titingnan natin yung loob niya at shower kung okay siya. Pero halos lahat naman ng Flying J, napakaganda ng driver's facilities niya or driver lounge. So, welcome to Kamloops, British Columbia. Let's go. Ayan, Flying J. So dito yung tambayan ng ano, driver. Doon tayo magantay ng tawag. So standby tayo, may charger pa. May charging area. At doon yung tambayan. Doon tayo magantay ng number kung tayo na ang next. So tinawag na tayo, number 14 tayo. Antay lang natin yung PIN number natin. Ayan yung online. Lumabas na yung number natin. Tara, let's go. Ito yung washroom ng babae. Morning. Ito yung washroom ng lalaki. Tayo sa shower number 3. Uy, in use. 4, 3. Ay, ito pala. Pinat. 4, 3. Yan. Ito yung shower niya. Di ba, napakaluwag. Ganda. Oh, parang nasa hotel tayo. Pretty towel. Yan. Diba? Para tayong VIP. Shower muna tayo.
So yun guys, nakapagligo na tayo. Thank you sa Flying J. At napakaganda ng shower nila. At sa kape, free coffee dahil may mga points tayo. So meron lang ako wala silang lagayan ng sabon. Baka kulang, nakalimutan lang. Pero okay, napakaganda ng shower nila. Thank you pa rin sa Flying J. Dito yan sa Monte Creek, British Columbia. So yan, napakaganda ng view. Thank you sa coffee, Pilot Flying J. So yun, tatakbo na tayo sa Abbotsford. So tingnan natin kung anong load natin, kung magta-tarp pa ba tayo o hindi. Let's go. Nice, Ken. Dito naman yung isang truck stop guys sa Kokani Way. Ito naman yung Petropas na malaki. Free shower din dyan pag may resibo tayo, pag nag-diesel tayo. Unlike sa Flying J, kahit hindi tayo mag-diesel, basta may free shower pa tayong natitira, pwede tayong maligo. Unlike sa Petropas, kailangan talaga natin mag-diesel. Sa ayaw sa gusto, mag-diesel tayo kung gusto natin maligo. Diba? Napakaganda ng view dito sa Kamloops. Kamloops na to, near Kamloops. Ayan yung Petropas, oh. Ayan. Malaking truck stop. Dating Flying J yan, ngayon Petropas na siya. Right. Diba? Ang ganda ng mountain view. Dito guys, pag slow moving ka, kailangan mo talaga mag 4-way lights. Tulad yan, para alam ko or alam ng mga ibang, di ako pinagbigyan na ito diba? Tulad yan, slow moving siya, diba? Overtake tayo. Dito na tayo sa Kamloops, bayan ng Kamloops. Empty lang kasi tayo, kaya kaya natin siya overtaken. Pahon to guys, pahon. Ayan, sa ibabaw na tayo, sa bahay, sa baba yung mga bahay. Ito ang wag na wag nyong kakaligtaan, yung timbangan na malagpasan, dahil hahabulin talaga tayo ng police officer, dahil mandatory yan, papasok tayo basta bukas yung inspection area or weighing scale. Pag bukas, mandatory talaga tayo papasok. Follow the speed limit. Nasa taas tayo, kita nyo yung bundok doon, malalim na, sa ibabaw na tayo ng bundok. Kabilaan niyan guys, both side may timbangan, inspection area. Kailangan talaga natin dumaan, basta bukas nakalagay na open, mandatory yan, wag nating kakaligtaan. ...10 km/h lang yung speed.
CVIS, Commercial Vehicle Inspection Station. Empty tayo o loaded, dadaan tayo dito sa inspection area talaga. No exemption. Nilagyan na nila ng barricade yung ano, para kahit empty tayo, kailangan natin dumaan dito sa timbangan. At wag na wag nyong kakaligtaan niya, no, yung traffic light nila. Pag nilakalagay dyan stop, stop talaga. Kasi titingnan nila yung brake light mo kung kompleto na gumagana. Ganda ng kalawakan, no. Ay, tanggal talaga yung stress mo eh. Makita mo lang yung ano eh, parang gagaan din ang pakiramdam mo eh. Lalo yung dun, no. Wow, sa ibabaw ka ng bundok eh, no. Dito sa BC, tuwing winter may signboard talaga yan sila. October 1 to April 30, winter tire or tire chain must carry. So kailangan natin magdala ng tire chain at magpalit ng winter tires. Ayan o, naka-warning talaga yan sila, may signboard para hindi makaligtaan talaga ng tao. Hindi na inaalis yun from October 1, start October 1. Kaya ang gulong natin winter tire na, at may dala tayo na tire chain. Grabing kalikasan to, no? Ang galing. Ang galing ang gumawa ng kalsada. Ginawa nila ng kalsada tong kabundukan, di ba? Grabe isip talaga ng tao. Paahon to, nasa ibabaw tayo ng bundok, guys. May mga signage sila, kailangan lagi natin binabasa yan. Huwag natin i-ignore. So mga long combination vehicle, pass with care. Ayan siya. Diba? Ito, paulit-ulit naman to, may nagbi-video dito. Pero paulit-ulit din ako nag-ano para makita nyo rin lagi yung mga ginagawa namin dito. At sa mga hindi pa nakakakita, makita rin nila ang kagandahan ng British Columbia. Hindi ko naman sinasabi na Canada lang ang maganda. So dahil nandito ako sa Canada, ito yung inaano ko, ito yung pinapakita ko sa inyo. So sa bansa natin, marami rin napakagandang mga view sa atin. Ang ano lang, napapaligiran lang yung mga kalsada natin ng mga bahay. Kaya hindi na gaano natin napapansin yung kaganda ng kalikasan natin. Unlike dito, wala talaga tayo makita ng mga bahay-bahay sa tabi ng kalsada. Dito naman yung Merritt, guys. Ito naman yung Merritt. Napakaganda. Ando pa tayo, akit pa sa taas, o akit pa tayo. Lulusong tayo, tapos akit na naman. Diba? Napakaganda. Walang kabahay-bahay. Ang laki ng lupa, pero walang kabahay-bahay. Kaya nakikita mo talaga ang kagandahan ng kalikasan. Oh. Dito tayo, guys, sa Clapperton naman, Clapperton, British Columbia. Nag-brake check tayo doon kanina. So palusong tayo. Dito ako naka-experience na hindi ako nakaahon. Na black ice ako. Diyan part na yon. Ayan yan, yung curve na yan, yung curve. Diyan ako na black ice, hindi ako nakaahon. Then nung minaksi ko siya, umatras pa yung truck. umatras pa yung truck and trailer kasi magkakabit sana ako ng tire chain.
Pero yun, lucky naman tayo at hindi natuluyan nahulog sa bangin yung truck and trailer natin. Yan ito, totong carb na yan. Mukhang banayad siya, pero hindi yan, mataas yan. Dito siguro, doon yun yung malalim na yun. Doon ako hindi nakaahon. Kasi mataas to, matarik tong ahonin na to. Palusong na to, inobertikan ako niyan dahil mabagal lang ako sa palusong dahil dito itong paahon na to. Ayan, yan malalim to eh. Ayan dito ako hindi nakaahon. Ayan o, may signboard pa na 6% ang palusong. Tapos may runaway. Ayan. So napakaganda ng view. Sarap magtayo ng farm dyan, ano? Dito na tayo sa ibabaw guys ng bundok. Hindi ako tumitingin dyan sa gilid kasi nalulula ako eh. Ayan o. Nakakalula, kaya dito lang ako nakapokus sa kalsada. Pero may matutulin pa rin talaga ng mga truck na umu-overtake sa mga ganito. Oh, mga alanganin overtake. Ano ba yan? Sa mga gantong curve, nagsuslow down ako kasi nga mayroong mga umu-overtake. Tulad nito, overtake pero nawawala sa guhit. Ayan o. Paunahin natin kasi nagmamadali eh. Empty rin siya. Ayan, ang lalim mo. Nakakalula. Pailawan natin siya para ayaw pa bumalik eh. Okay, lalim. Kakalula naman. Uy! Ang speed limit dito 120 km/h, pero hindi naman natin kaya yon. Relax lang tayo. Dati ginagawa ko yon, lumulusong ako ng 120, 130, pero na-realize ko nakakatakot talaga. So trinay ko lang yon dati. Ayan, lalim oh. Tulad nito, tabing bangin, no? Pahon to pahon. Ayan, no? Nakakalula naman. Hindi ako tumitingin talaga dyan sa kanan na yan. Di baling dito lang ako sa kalsada tumingin. Nandito na tayo guys sa Supkiyo sa British Columbia. Ito ang huling brake check dito sa BC. Malalim na pababayan, palusong. So yan, nasa ibabaw tayo ng bundok. Kita nyo ang fog, ang kapal ng fog. Anong oras na kaya? Maganda yung view na yan eh. Ang oras ay 10:32 AM na, pero napakalakas pa ng fog oh. Yan, itong huling brake check natin. Kailangan mag brake check tayo. Mandatory yan dito sa British Columbia. Tara, let's go. Grabe, lakas ng fog. Mandatory yan ha. Mandatory na dadaan lahat ng truck dito sa brake check area. Sa lahat ng brake check area kailangan natin dumaan. So huwag nyo papalampasin yan dahil napaka-importante yan. Bawal tayo hindi dumaan. Ganda ng truck nyo. Okay ka lang, Ken? Tara, let's go. Lusong tayo. Empty naman tayo kaya okay lang.
Pag loaded tayo, kailangan mag slow down tayo dito pa lang sa taas kasi ang truck kailangan nasa 50 km/h lang ang speed. Dahil empty naman tayo, okay lang tayo. Siyempre hindi tayo magtutuloy ng gusto. Ang maximum pala 60 km dahil may construction, kaya susundin natin yan. Dahil yung mga construction may nagpipicture dyan. May nangyari na sa amin na pinicturean yung isang truck na hindi sumunod sa speed limit ng construction. Pero itong iba matutulin talaga, taga rito naman sila, bahala sila. So yan, exhaust brake lang ang nilalaro ko. Pag bumagal, bawas ako isa, number 1. Pag tumuli naman, dagdag ng isang exhaust. Kapal ng fog, oh. O, bumabagal tayo, bawas naman isa. Yan, dito lang tayo naglalaro sa exhaust. Hindi na tayo gumagamit ng preno. Ayan, wala tayo. Pag loaded tayo guys at mabagal tayo, wag na wag niyong kakalimutan mag 4-way lights, ha. Tulad ditong mga truck loaded, ganyan lang ang takbo talaga natin dapat, para hindi tayo aksayado sa preno at hindi tayo madisgrasya. Kasi ito heavy load sila or maximum weight, nagbaga lang. Engine brake, exhaust brake ang gamit nila. Empty naman tayo, wala tayong laman, kaya overtaken natin sila. Pero 60 km/h lang. Ayan. Tignan mo lahat ng truck. Naka 4-way lights yan. Para engine brake at exhaust brake lang ang gamit nila. Ganda ng view, di ba? Bangin yan nandiyan sa left side. 120 ang speed limit dito. Bubulusok ka talaga pag sinunod mo yan. Ang galing ng design nito, Bear. Ito, tunnel. Yan. Wag na wag yung gagawin to pag loaded, ha. Empty lang tayo, kaya tumakbo ako matulin sa palusong. Kaya kasi ng exhaust brake siya ay preno. Kapalang fog, no? So guys, nandito na tayo sa Abbotsford, dito sa Dolphin. Ako, putikan pa pala to. Oh, may kelsi rin dito sa loob, ah. Uy, nako. Walang maparadahan, ah. Ba yan? Puno, ah. Yun lang, saan tayo paparada na ito? Tingnan natin guys kung saan tayo dapat paparada. Punong-puno, wala pala maikutan dito.
Siguro dito tayo sa tabi ng Big Freight paparada, or bunto tayo kung saan tayo dapat paparada. Okay. So guys, andito na tayo sa Abbotsford. Hinook up na natin tong trailer na to. Pinick up ni SP. Thank you kay SP dahil nakatarp na ulit yung load na sinalpakan natin. Dahil last week ganun din, last couple weeks ganun din, sinalpakan ko rin, nakatarp na. So i-double check na lang natin guys. Dadagdagan ko pa ng ibang budget kung may kulang man. So tulad nito, dadagdagan ko ng budget sa taas para hindi magpi-play. So okay naman lahat. So ayan, maraming salamat kay SP. So kailangan guys, pag hook up tayo ng trailer, ay siguraduhin natin, ipi-pre-trip natin yan. Kasi ilalag natin yan sa ilag kung anong trailer ang hinook up natin. At ipi-pre-trip din natin at least 15 minutes. Dahil mandatory talaga yan dahil nagpalit tayo ng trailer. So itong load na to ay papunta ng in-spill yard. All the way tayo, pero magre-reset muna tayo sa bahay dahil recap na lang ang gagawin natin ngayong araw na to. So punong-puno ng truck dito sa Abbotsford. Ayan oh. Siguro ito yung trailer na ginamit ni Ray dahil may tarp na bago. Ayan yung load natin, full load talaga. So syempre pre-trip natin to, wag nyo kalimutan guys. Ayan. Sa taas okay naman siya. Pero yun, i-check natin, double check. I-pre-trip natin. So lalagyan na lang natin ng portable strap dito para hindi mag-play kasi baka mapunit to. Malayo pang biyahe natin, 4,000 plus kilometer from here to in-spill yard. So yun lang, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Super tire ang gamit natin na trailer. Hindi ko alam kung super tire tawag niyan, basta super. Then titingnan din na nga pala natin yung gauge niya kung okay, meron tayong listahan. At naka-note nilagyan ng note ni SP na huwag higpitan ng todo. Siguro maselan tong load na to kahit lumber dahil baka magkasira-sira. Kaya huwag higpitan ng todo yung sasakyan dahil mababasag. So yun lang guys, nakarating na kami dito ni Kenji ng safe at dahan-dahanin namin to pauwi ng Regina. Okay ka lang Ken? Nalinisan siya ng konti. Ayan. Ito, napaka-importante na itong panungkit na to dahil ito ang ginagamit namin panlagay ng corner. May plastic corner tong load na to at pangsabit ko ng mga bungee. Tulad niya, maluwag oh. Dadagdagan ko siya, di ba? So pero thank you kay SP at tinarpan niya to. So yun guys, tapos na natin ni pre-trip. Dinagdagan ko lang siya ng tawag nito, portable strap. Then yan, nilagyan ko rin ng strap pero hindi siya gaano mahigpit guys kasi sensitive itong load na to. Then dito portable strap din para hindi siya maghiwalay kung ano, kasi layo ng biyahe natin. At dahil maputik dito, gamit na gamit yung bota natin. Mayroon na yan may CSA approve yan. So approve na safety yan. May steel toe ito. Kaya kung kayo wala pang bota dahil fall na, ang sunod ng fall, tagulan, bago magtag-snow, bumili na kayo ng bota. Gamit na gamit talaga to. So yan, tapos na natin na pre-trip. Tinuktok natin yung gulong, chinik natin yung mga rim kung may crack o wala. So wala naman, everything okay. So ready to go na tayo. Sana gabayan kami ni Lord sa biyahe namin ni Kenji palusong at Ahon ng British Columbia. Dahil loaded tayo, maximum load tayo, maximum weight tayo, kaya takbong pogi lang. Alright, dahil hinook up nga pala natin tong trailer, binilang ko yung strap kung ilang strap na nakakabit sa trailer natin, sa load natin.
So meron siyang 32 strap, yun din ang iniwan ko. Nag-iwan din ako ng mga bungee at plastic corner kasi naka plastic corner itong load natin. So iniwanan ko yan para may magamit ulit si SP, yung city driver natin sa BC. Kaya kung huhook up tayo dito sa yard, iwanan natin ng strap kasi para may magamit siya. Ngayon kung ang load natin ay coil na sinalpakan natin coil, iwanan din natin siya ng kadena, steel corner at tawag nito binder. So ganun lang guys, para may magamit pa si SP dahil napakalayo pa ng yard na manggagaling pa lahat yan sa NSP, lahat ng equipment niya. So doon ko iniwan yung ayun mga plastic corner strap, doon ko iniwan. Yung iba na sa trailer, kaya may magagamit ulit si SP. Next time na huhook up tayo dito, meron siya nagamit, diba? Para hindi naman mabulilyaso yung city driver natin dito, diba? So yun lang, aalis na tayo dahil kailangan makarating tayo ng Chilliwack truck stop dahil hanggang doon lang yung oras natin. Meron na lang tayong 1 hour. Tara, let's go guys. Parang ang bigat ng load natin ay. So dito tayo makikidaan sa Chevron na fuel station kasi dito may load limit lang, 10,000 kg lang sa kaliwa. Truck road siya pero 10,000 kg lang allowed. Kaya ikot lang tayo dito sa gasoline station. Dito ang labas natin. Kaya ingat kayo dito guys kasi 10,000 kg lang allowed yan Makikidaan lang tayo dito sa Chevron. So habang wala pang parating, labas na tayo. Clear. Then balik lang tayo dito sa traffic light. So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat, takbong pogi lang. Ayun yung yard. Thank you kay SP.